Maligayang pagdating sa aking channel. Ngayong araw guys is ipoprogram natin ang Dixel XR70CX mula freezer hanggang chiller. So ang naka-install ngayon dito is freezer setting at gawin natin siyang chiller setting na 1 to 4 degrees Celsius. Ito ay kumpleto recados dahil meron tayong mga safety precaution na gagawin para sa compressor at just in case na magkaroon ng faulty itong ating mga sensor na ito. Okay? Just in case na magloko ito is mapapatay natin yung ating compressor o mag-a-alarm para hindi masira ang ating mga component o ang ating compressor. So stay tuned guys, at to do that, ang una natin papalitan is yung kanyang set point. Para mapalitan ang set point, i-press lang natin itong set button na ito for 3 seconds. Or, kapag nagbiblink na ito, maaari na natin siyang palitan. At ang ating set point is 1 degrees Celsius. Okay, sa ngayon, di pa natin mapapalitan. So, balikan natin siya. Kasi may value yung ating US. At para mapalitan natin ang mga parameter dito, i-press natin itong set at arrow down button para sa loob ng 3 segundo at another set and arrow down button para sa 7 segundo para paso natin yung hidden, dahil yung hidden is nandun lahat ang program na kakailanganin natin, samantala yung unang parameter is limited lamang. Ngayon nandito na tayo guys. Una, palitan natin ito HY set 4 minus 1 is equal to 3. Therefore, yung HY natin is 3 degrees Celsius, na kung saan yung HY, dun mag-start ulit ang ating compressor. Upon reaching the 4 degrees Celsius, mag-start siya. Ngayon, ang LS natin, lowest set point natin is 1. Palitan natin yan ng 1 degrees Celsius. Hindi rin natin mapalitan. Set. Okay, ito ang una natin palitan guys, US, dahil ang US natin negative 18. Gawin natin siyang 4 degrees Celsius naman. Ayan. Ayan. Exit tayo dito guys. Press set and up button. Balikan natin si set point na. Para mapalitan natin ang set point, press set for 3 seconds. Ayan. Gawin na natin positive 1. Hindi natin siya napalitan kanina dahil sa US natin. Ayan, positive 1, positive 1. Set to memorize. And after this, pasukin uli natin. Set and arrow down button for 3 seconds. Muli, set and arrow down button para sa hidden parameter. Ayan, HY natin 3, okay. LS natin, palitan din natin, gawin din natin itong 1 degrees Celsius. Ayan. Ito guys, napalitan na natin, chiller setting na to. Ngunit gawin natin siyang maraming safety. Okay, after ng US napalitan na. OT, ito yung calibration guys, 0 yung ngayon, pero kung gusto nyo malaman to, may separate video tayo dyan. P2P, dahil chiller to, pwede nating gawing no to. Gawin lang natin siyang single sensor dahil gagamitin natin sa chiller. And then P2P, OT, P2P, OE, ODS. Itong AC, anti-short cycle, is ideal lang siya sa 3 minutes. Then, C on, 10. Kung gusto nyong lagyan ng value ito guys, kasi may default ito na 15 at saka 30 sa off, C off. May default ito guys na 15 minutes. Pwede natin itong gawing
5 minutes. Ayan. Compressor on. Kapag nagka-problema itong sensor natin, isa na lang dahil dina-activate natin yung isa, is naka-on itong ating compressor sa loob ng 5 minutes lamang. Yan, set. And then pagkatapos nun, C-off naman. Pagkatapos ng C-on, C-off naman tayo guys. Compressor off. Ito may default value ito na 30. Maaari natin gawin itong 10. Yan. Just in case na magka-problema itong sensor natin, yan, mamamatay ang ating compressor sa loob ng 10 minutes para hindi mag-overheat. And then, iset nyo lang to memorize CF, degrees Celsius. Kung nasa west kayo, degrees Fahrenheit ang gamit nila. Ngunit tayo, degrees Celsius tayo. Yan. So, naka-default naman. Set lang natin. And then, itong resolution, set. Ang integers nga pala, ito yung walang decimal point na makikita nyo dito sa display. Ang DE, ito yung may decimal point. So, kung gusto nyo, halimbawa, 1.3, ito ang gagamitin nyo. Halimbawa, 1 lang gusto nyo, walang point, ito naman, integers ang gagamitin natin. So, iset lang natin yan. Integers ang gagamitin natin. Itong delay na to, set. Ito yung pag-start up ng ating compressor, lagyan natin siya ng delay para gusto nyo, 5.5, madidelay natin yung activation ng ating compressor. So, press nyo lang set. Meron tayong 0.5 na delay. Huwag nyo nang tatagalan yung delay nya kasi masisira yung ating 1 to 4 degrees Celsius. Then, TDF, set. Ang TDF natin, ito yung selection ng defrost, electrical heater. Yung isa, hot gas. Ito yung gumagamit ng solenoid para mag-inversion ang ating defrost. So, pag ang gamit natin is electrical, choose nyo yung electrical. Huwag kayong magkakamali dito guys ha. Then, set. DTE, ito yung mamamatay yung ating defrost cycle sa loob kapag na-reach niya yung value na isa-set natin dito. For example, sa chiller, gusto natin siyang gawing 8 dahil 8 ang ano nito, 8 ang default nito. Pwede nyo nang wag baguhin, then iset nyo lang set. Ito kasi pag double sensor tayo, is yung evaporator natin, madidetect niya during defrost. Ito, pag nag-engage to, yan, sa loob ng 24 hours, magde-defrost siya every 6 hour. At meron naman yung MDF natin na magsacycle siya within 20 minutes. Hindi na niya tatapusin yung 20 minutes kung ma-detect ng ating evaporator sensor na yung room cabinet is 8 degrees Celsius niya, ikakat na niya. So, hindi niya totally tatapusin ito. Yun ang function niya. DTE, ito yung magkakat ng defrost natin. Then, 8 IDL. Yung IDF, ito yung magde-defrosting unit natin sa loob ng 24 hour. So, dahil chiller lamang ito, pwede natin gawin itong 6 lang guys. Yan. Meaning, 6 every 4 hour magde-defrost ang ating chiller. At yung maximum length of defrost natin is pwede natin siyang gawing 15 lamang or gawin yung 18 to 20. Inuulit ko dahil dinisengage natin yung isa. So, pwede na yung 20 DSD. Set. 0 lang natin yung DSD natin. DFD. Defrost. Ito. Ilagay nyo yung defrost para pag nag-defrost siya, yan ang nakikita ng ating mga customer. Pwede rin natin ilagay sa set. Ito yung makikita. Yung set point natin ang makikita nila. 1. Or IT or real time. Yung real time, kung ano yung halimbawa, nag-defrost siya sa 3, tataas yung value niya, magiging 10 habang nagde-defrost. So, wag yan. IT, ito yung default. So, I suggest na piliin natin itong DF, then set, then DAD.
ito yung ano, i-delay natin guys. So naka-freezer ito, pwede natin gawin lang itong 30. Yan, i-delay natin yung display. Halimbawa nag-defrost sa 3 degrees Celsius, i-delay lang natin ang pag-appear nung mananatiling 3 yan, mananatiling 3 sa loob ng 20 minutes na magde-defrost siya. So hindi ma-alarma yung ating customer. Huwag kayong mag-alala, yung evaporator lang ang negative, ang tumataas. Yung product is slightly lang na mababawasan ng kanyang temperatura. Then ginagalaw-galaw ko to guys para hindi babalik sa display. Kasi 15 minutes inactivity, gagalaw siya, babalik sa display. Papasok na naman natin yung setting. Then tignan ko lang kung ano yung ginalaw ko na yan. FNC, balikan ko lang yun. Okay, dot 30 yung i-delay natin, FDT to ang FDT nga pala guys is draining time. Di nagde-defrost tayo, value to na 2 minutes para mag-drain siya. So yung mga tubig is magde-drain siya pupunta sa ating drain pan. Huwag muna natin siyang ilagay sa 0. Lagyan nyo ng hanggang 3 minutes, pwede naman siya. So 2 minutes ideally. Then set nyo lang. Then yung DPO natin, ang DPO is first defrost at startup. So set, hino lang natin ito dahil ang ano niya, ang DPO natin is nakano, ang default nakano lang siya. So ang FNC natin, selection to ng fan management, on ang ating default, on. May separate video tayo dyan kung gusto nyo malaman. And then itong fan delay na to is lagyan din natin ng value na 2 or 1. Bakit po? During defrost kasi is i-delay muna natin yung activation ng ating fan motor. Yan, itong FND, i-delay muna natin yung activation ng fan. Kasi pag naka-zero yan, after niya mag-drain, magde-drain siya. Ito, magde-drain siya ng 2 minutes. After niya mag-drain is aandar na kagad yung fan motor natin. So yung mga tubig na nasa evaporator pan is mag-i-scattered. Therefore, itong fan delay natin is lagyan natin ng 2 minutes din. Yan, 2 minutes para mayroon siyang time na yung tubig sa drain pan natin is mababa pupunta sa ating drain pipe. Then iset lang natin. And after FND, ang susunod FCT. Ang FCT set, ito FCT is differential of temperature for false activation of fan. Meron itong 10, okay lang natin yung 10 minutes. And then after this FST, fan stop temperature set. Ito guys is kung gusto nyong gawing 30, mas maganda. 25 ideally. Bakit po lalagyan natin o tinataasan natin ito? Samantala meron niyang value dito na default na 2 degrees Celsius. Kasi during startup, pag nag-repair tayo, mataas ang temperatura ng ating room cabinet. Kapag linagay natin ito sa default na 2 degrees Celsius, saka pa lang mag-i-start ang ating evaporator fan sa 2 degrees Celsius. Ngayon, para pag nag-start ng ating compressor at gusto na natin magkaroon ng fan, ma-activate natin yung fan, is lagyan natin ito ng 30 degrees Celsius para pag andar natin, halimbawa, yung room cabinet natin is 38 degrees Celsius, kapag nag-30 na, aandar na yung fan natin. So, hindi matatagalan ang pagbaba ng ating temperatura. Yan ang function ng FST. And then, after this, proceed na tayo sa ALU. Ang ALU guys is max temperature alarm. Ang ating ALU is meron siyang default na 110 degrees Celsius.
set. Ngunit naisit ko na ito ng 10. Itong 10 na to is pwede rin ito sa chiller, pwede rin sa freezer. Then kapag tumaas ang ating temperatura, take note, ang temperatura natin is, highest temperature natin is 4 degrees Celsius. Pag nagka-problema ang ating sensor, kapag tumaas ang ating temperatura at na-reach niya yung 10 degrees Celsius na linagay natin sa value ng ALU natin, is mag-aalarma, at ang alarma it's high. Ang nangyayari yun, hindi sa kapabayaan nito. Hindi sa kapabayaan ng ating sensor. Halimbawa, yung condenser fan motor natin is sunog na. So, umaandar ang ating compressor na walang condenser fan. Ang mangyayari doon, tataas ang ating temperatura, at ang mag-a-appear naman is high alarm. So, ang ALU natin, max temperature alarm. So, walang kinalaman ng sensor dito. And then, after ng ALU, isa-set din natin yung ating ALL. Ang ating ALL is minimum temperature alarm, na meron siyang negative 50 degrees Celsius na default. Dahil minimum siya, 1, magma-minus 5 lang tayo, o minus 6, so magiging negative 7. Gawin natin itong negative 7 para sa ating ALL. Para just in case na nagka-problema, is mag-aalarm naman ito ng ALL natin. Ayan, nagka-negative 28 ako kasi for freezer setting ito. So gawin ko lang siyang negative 7 o negative 6. Pwede na yan. May pataan na tayo. Kasi pag pinarehas mo yan dito sa 1, mag-aalarma ka lagi ng AL alarm. So nakuha nyo guys. Ito sa ALU natin, ginawa natin siyang 10. Kung gusto nyo gawing plus 5 ka lang din, is gawin nyo lang siyang 9. So ganun lang guys. Meron na tayong protection para sa ating ALL at saka ALU, at meron na rin para sa compressor just in case na magka-problema itong sensor natin. Dinisactivate natin yung isa, so room sensor na lang tayo dahil pang chiller lamang ito. So kung meron kayong katanungan guys, is jot down nyo lang sa comment section. Kung sakaling hindi tayo busy, sasagutin natin, God willing. At kapag naligaw ka at bago ka pa lang sa aking channel, pakisupport po ako sa pamamagitan ng pag-subscribe. At huwag na rin kalimutan pakikalimbang ang notification bell para updated ka kung meron naman akong bagong upload na video. Maraming salamat sa panonood. Until then, God bless.